Facebook, o dito ito ba yung tinutukoy ninyo na nilangaw hanggang pagkalampag na lang ng, kaldero yung ginagawa. Yun na lang ang kaya nilang gawin, eh. Bakit? Yung mga argumento ba nila may katotohanan? Imagine mo, ang issue, out of context kasi lagi itong mga 'to, eh, itong mga grupo ni na Celis. Ang issue, corruption. Isinisingit pa rin yung paglaya ni Digong. Mario Olidan, Jeff, shoutout. Yung corruption, corruption lang. 'Di ba? Para kasing inaamin ng mga DDS na corrupt din si Digong. Pero teka, speaking of, no people, no power na bagsak na naman, Master Ron Vlog shoutout, na hindi na natuto talaga 'tong mga DDS na 'to. Pinaglalaban na ipinapakita nila na may bilang ba sila, abay putang ina mas marami pa yung reporter, mga vlogger na dumalo. Oo, imagine mo, binilang ko yung mga bilang ng mga ralista. Hindi na umabot ng siyam, ibig sabihin 8 lang. Yung mga vlogger, reporter na nag-cover sa kanila, pukin na ina 30. Saan ka pa? 1:3 ang laban. Isang rallyista ang nagka-cover sa kanya, 3 vlogger. Hayop. 'Di ba? Madami pa ang langaw sa tao. Kaya nga, pati lamok, idamay mo na. Eh kasi ang pinaglalaban nila, wala namang kwenta. Aminin na natin, mga DDS. Wala na kayong bilang. Yolanda Pajarillo, Jam Castillo, hello. Dario Padilla, sir, ng Espanya. Magkaaminan na tayo. Sukang-suka na at diring-diri pa ang mga Pilipino na tulad ko sa inyo. Okay? Wala na kayong bilang. Kasinungalingan, katarantaduhan. Yung mga pagsisigaw nyo sa kalsada, wala nang kwenta yan. Di ba, Ma'am Glo Acosta? Oh. Ito lagi ang tandaan ninyo. Yung mga sinisigaw ninyo na si Sara ang nagnakaw, si BBM panagutin. Huwag ganon. Dapat kung sino ang nagnakaw, yun ang panagutin. Ito lagi niyong tatandaan, mga DDS. 81% ng mga Filipino netizens, Jeff, hello, tuloy ang suporta. 98 nga yan sa akin nung nag-survey ako, 3,000 votes. 3,000 yung bumoto. 98% dun. Suportado kay BBM. Tuloy ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng ingay sa politika. Dit ko bang, hello? Ang namumulitika lang naman, ang ingay-ingay lang naman ng mga DDS. Wala namang kwenta. Pati yung pagiging ulyanin ni Digong, ginagawa ang issue pa. Connie Libon Luable, hello po. Ayan, mga tandaan natin. Yung nag-iingay na isang DDS na tanga. Tingnan nyo kung bakit. Bakit maingay ang isang autistic? Bakit maingay ang isang buwang? Siyempre, Lilibet Jose, ang buwang at buwang ang siyang nagkakaintindihan lamang. Telma Laurelia, hello. Bakit nga ba maingay ito? Kitang-kita naman natin yung political affiliation ni Gigo Barsaga. 'Di ba? Na nagpapakaaso sa mga tanga. Nagpapakaaso sa mga, uy, ang laki naman nun. Kita nyo yan? Lakihan ko. Healthy, oh. Tignan nyo, healthy dibdib. Tignan nyo, healthy dibdib. Kita nyo yung babae dyan, to. Maraming pera. Saan kaya galing yung pera ni Barsaga? Baka galing yan sa mga kontratista, no? Yun lang, no? Baka galing, sabi nila, Nepo baby daw to, eh. Si Barsaga, kaya pala nagmamagaling, yabang. Maghanay na yan. Magnanay ba yan, BT? Ewan ko. Para. Samantalang nung kumakandidato si Barsaga noong 2025, himudput sa pagiging BBM. BBM, ganun siya sa Cavite. Yun pala, ginamit lang pala si BBM para manalo ang kupal. Pero silang mag-ama,
mga tagahimod-kwit talaga 'yan ng mga Duterte, lalong-lalo na yung si PD. Yung tatay niya nagago rin. Wala na akong nakita talagang matinong Barsaga, eh, 'no. Sabi dito, go not admit di ako BBM voter nor even for his program pero he's doing well, on corruption pero need more. Okay. Cecilia Cumia, bagong aso. Sino, si Barsaga? Matagal ng aso 'yan. Ngayon lang nagkakakahulang gago. Kasi baka may natutuklasan tayo. Meron akong nakita, na project sa Dasmariñas, Cavite na 3 years pa lang, di umano bumagsak na. Eto yun, oh. Barangay Santa Maria Bridge, riprap, collapse. Sa may Dasma daw yan. May pinuntahan po ako, Ma'am Retchi. Naki-meeting ako para sa school ng anak ko. Di ba? Kailangan yung mas importante. Dito tayo. Larga! Eto, usap-usapan. Di ba, budget hearing ngayon. Sunod-sunod yung mga budget hearing. So, kamakailan, nagpa-press con yung Office of the Vice President. Stella Hidalgo, pinsan daw yan ni Kap Ninyo, pero di niya ata kinukonsulti. Di ba? Pero kinonsinti ninyo yung Pekeng Marcos. Kasi may pera. Diba? No OBP staff. No, bakit wala? Walang staff mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang dumating sa Kamara as of 2 PM ngayong Biyernes, kahapon po yan, sa kabila ito ng naka-schedule na 1:30 PM budget hearing ng OBP. Wala ring tao sa holding area. Bakit kaya? Ang galing naman ng trabaho ng Office of the Vice President, request ng 903 million na pondo, tapos hindi nila ipapaliwanag kung saan sila gagastusin. Samantalang yung mga ibang debater, even the Office of the Vice of the President, opisina na mismo ng presidente, nagpapadala yan ng tao para good evening, Ma'am Imelda Castro, na para dependahan yung hinihiling na budget ng Office of the President. Samantalang yung OBP wala. Bakit? Nasaan ang OBP? Yun. Kaya pala wala pala ang Vice Presidente. Shout out from Cagayan Valley, Mercedito. Mercedito Moralit, shout out. Eto. Kaya pala wala yung Vice Presidente nyo. Nanood ng stand-up comedy. Motion Science, good day to all. BP Sara skips budget deliberations. Seen at Dear Evan Hansen Show. Habang yung mga ibang opisina, habang yung ibang mga politiko, habang yung mga elected officials nagtatrabaho hindi magkanta o gaga, yung vice presidente nyo, ayan, pabanjing-banjing, nanonood lang ng comedy show, nanonood lang kung saan, abay happy go lagi ang hinayupak. Siguradong pera na naman ng bayan ang ginustos niya dyan. Di ba? Nervin the Retro Gamer, tapos bigyan po ng budget yung putang ina niya. Sabi ni Connie Liboy, yun nga ang masakit. Yung hindi nakakatulong, yung nagnanakaw, yung naninira, yung pa yung makapalang mukhang humingi ng malaking budget. Yan ang Vice Presidente ng Pilipinas. Yan daw ang susunod na presidente ng Pilipinas. Di wow. Don't disturb me. What? What? Si BBM ay weak. Sabi nito, baka takot matanong na palagi sa abroad. No? Baka natatakot mag-isa. Di ba? Magaling daw siya. Pero bakit natatakot siya sa mga katanungan na ilalaan ng Kongreso? Bobo pala siya. Wala, picnic no, picnic.